Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. At binabati po natin lahat ng mga nakasubaybay sa programang ito, saan mang panig kayo ng daigdig naroroon. Mga nakikinig po sa INC Radio DZEM 954 kHz, nanonood po sa INC Radio YouTube channel at sa INC TV. Hello po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. At wag na po natin patagalin pa. Atin na pong kilalanin ang ating makakasama ngayong araw sa pamamagitan po ng video na ito na aming inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Si kapatid na Melissa Marquez, mula sa lokal ng Batangas City, distrito ng Batangas, ay nagtapos ng kursong Behavioral Science. Nakapasok sa corporate world at nagtrabaho sa loob ng maraming taon hanggang sa ipinasya niyang maging full-time housewife. Pero ang tunay na nagpabago sa kanyang buhay ay nang mula sa pagiging isang deboto o saradong Katoliko, ay sinikap niyang maging isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit niya iniwan ang masikap na paglilingkod sa relihiyong kinagisnan? At bakit masasabing natagpuan niya ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa pagtupad niya ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayong araw ay si kapatid na Melissa Marquez mula po sa lokal ng Batangas City, distrito ng Batangas. Kapiling po natin ngayon ang ating kapatid. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Melissa. Magandang araw din po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. At kumusta naman po ang pamilya? Maayos naman po kami mag-asawa. Binabati ko po ang aking asawa po, ang kapatid na Ronaldo Marquez. At ang mga kamay tungkulin ko po dito po sa lokal ng Batangas City. Lalong-lalo na po ang aming destinado po, ang ka RJ Alegria at ang aming tagapangasiwa po, ang ka Pedro Castillo po. Magandang araw po sa inyong lahat po. Kanina po, sa inihanda po namin na pagpapakilala po sa inyo, ay nabanggit po doon na kayo ay nakapagtapos ng behavioral science po. Opo. Na-practice po ninyo ang inyong kurso? Opo, nagtrabaho po ako sa bangko po for 10 years po noon po as secretary po. Naging executive secretary po ako ng presidente ng bangko namin, ng chairman of the board ng bangko. So lahat po ng kailangan ng boss ko po, pinoprovide po namin, mga correspondences po nila, sa ganun po, mga trabaho po ng executive secretary. Nabanggit po doon na kayo ay pagkatapos na magtrabaho ay nagpasya na maging full-time housewife. Opo, totoo po. Bakit po yun ang naging desisyon po ninyo? Kasi po mula po nung kami nag-asawa, dahil medyo may edad na po kami noon, gusto po namin magkaroon ng bumuo ng pamilya. So nag-decide po kaming mag-asawa na mag-concentrate po ako sa pagbuo po ng pamilya. So nag-resign na po ako sa trabaho at yun po, sinubukan po naming magkaroon ng mga anak, ng pamilya po kami mag-asawa. Yun po, kaya po ako nag-decide na mag-full-time housewife na lang po. Kumusta naman po nung doon sa inyo naging pagsisikap na magkaroon po ng anak? Kahit po hindi kami nabigyan ng anak po, fulfilled naman po ako bilang housewife, bilang asawa ng kasama ko po ngayon, ang asawa ko po. Sa pagtupad po, doon po namin nahanap ang fulfillment po namin kahit wala po kami mga anak. Masaya po kami mag-asawa. Masaya po kayong tumutupad po Opo, ng inyong tungkulin po. Nabanggit din po doon sa pagpapakilala sa inyo na kayo po ay talagang masigla
sa kinagisnan ninyong relihiyon. Opo. Ano-ano po yung naging mga gampanin po ninyo? Nung ako po ay dating Katoliko pa, ako po ay member ng Legion of Mary. Tapos isa po sa mga gampanin ko po noon ay bilang katekista po. Ako po ay nagtuturo sa mga bata tungkol po sa mga santo, kung paano maging mabuting Katoliko po. Yun po ay, kumbaga, apostolic work ko po. Every Sunday po yun. Pagkatapos po ng meeting sa simbahan, yun po ang ginagawa po namin. Doon naman po sa Legion of Mary, ano naman Opo. po ang karaniwang ginagawa po ninyo? Pag Sunday po, may meeting din. Tapos, nagro-rosaryo po. Meron po kaming set of prayers. Tapos, bumibisita din po sa mga Katoliko. Tapos, pagka po, lalo na po pag October, yung tinatawag na Rosary Month, nagro-rosaryo po araw-araw. Tapos, meron po nagre-request na dalhin sa kanila ang rebulto o kumbaga ang santo sa bahay nila para magrosaryo. Ganun po ang ginagawa po namin. Malaki rin po ang ginugol ninyong panahon. Ay, opo. At saka nagsakripisyo po talaga kayo sa Opo. mga ginawa ninyong paraan ng paglilingkod Opo. bilang Katoliko. Mula po kolehiyo hanggang sa nagtatrabaho po ako, ganun po ang naging buhay ko po noon. Doon talaga Doon nakafocus. po. Opo. Papaano po nabago yon? Paano ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Hindi ko po alam kasi noon na mula po pagkabata kasi saradong Katoliko po ang pamilya namin. So mula pagkabata, ang alam ko lang pong relihiyon talaga, Katoliko. Wala po akong alam tungkol sa ibang relihiyon dahil ang mula magulang ko, lolo't lola ko, mga tiyahin ko, taong simbahan po sila. So hanggang sa paglaki ko po, ganon din po ang nakagisna namin. Magpipinsan, magkapatid, yung ate ko po naging legionary din. So, yun po ang buhay namin noon. Tapos nung ako po ay nakapagtrabaho na, may nakilala po akong iglesia, siya po ang nakapag-anyaya po sa akin na dumalo ng mga pagsamba, ganun po. Paano nagsimula na kayo ay sumailalim doon sa proseso po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Ano po, matagal po. Ang una po, talagang sinasama niya po ako sa pagsamba. Pag sumasamba po ako, mabigat sa loob ko. Dahil parang hindi ko pa po matanggap nun ang aral ng iglesia dahil bilang saradong Katoliko po. Pinapakinggan ko lang po talaga. Kumbaga, kino-compare ko po yung aral sa iglesia at yung sa aral sa Katoliko. Pero meron po dun isa na hindi ko po maipaliwanag bilang Katoliko dahil ang sinasabi po sa iglesia ay isa ang tunay na Diyos. Sa Katoliko po, yung sinasabi na isa ang Diyos pero tatlo ang persona. Kahit po nung ako'y Katoliko na, hindi ko po maipaliwanag sa sarili ko kung paano nangyari po yun na may Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Hindi ko po maintindihan. Nung nakikinig na po ako sa iglesia, doon ko po nalaman yung totoo. Kumbaga, napakalinaw po ng aral. Ang binabanggit po ninyo na iglesia ay ang Iglesia ni Cristo. Opo. Kung saan kayo nagsuri, Opo. kung saan kayo nakinig. Opo. Yun naman po yung binabanggit ninyong doktrina, Opo. pakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos Opo. na itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo, tama po. Ano po ang nakatawag ng pansin sa inyo doon sa aral na itinuro sa inyo ukol po sa tunay na Diyos? Isa lang nga po ang Diyos at ang Ama lang po yun. At isa lang din po ang tagapamagitan, Panginoong Hesukristo. Kasi nung sa Katoliko po, ang dami pong tagapamagitan. Nandyan po ang mga santo, nandyan si Maria. Nung ako po'y Katoliko, may isang instant po yung natatandaan ko. Tinanong ko po, bakit nananalangin sa mga santo kay Maria? Bakit hindi sa Diyos nananalangin? So, yun po, isa po yun sa talagang tumatak po sa akin na iisa lang po ang tunay na Diyos. Yung ukol po sa tagapamagitan, Opo. ukol po sa mga santo, Opo. mga kinikilalang santa sa Opo. Iglesia Katolika, Opo. itinuturo po ninyo yan sa mga bata nung kayo katikista, no po? Totoo po. Na Totoo po. maaari silang lapitan, maaari po Opo. silang tawagan, Opo. Totoo maaari po. silang dalanginan o mas kilala sa banggit na dasal. Opo. Doon po sa Yun po relihiyong ang- kinagisnan ng marami sa atin. Ayun po ang itinuturo ko sa kanila noon po. Pero sa Biblia po, tama kayo, isa lang ang tagapamagitan. Opo. Yan po ay mababasa para po sa kabatiran ng mga kababayan nating nakikinig, no? Mababasa po yan sa 1 Timoteo 2:5 na ang nag-iisang tagapamagitan po natin sa ating Panginoong Diyos
ay ang taong si Kristo Jesus. Opo. Kaya hindi po Diyos Opo. ang ating Panginoong Tama Kristo. po. Opo. Paano ngayon yung binabanggit ninyong ang iisang Diyos ay ang Ama, ang Opo. Anak at ang Espiritu Santo? Kaya nga po nung ako'y nag-iglesia na, ang saya po ng pakiramdam na gusto ko po sanang maitama yung akong mga naituro noon sa mga bata sa pamamagitan po ng yung pag-aakay, pag-imbita po sa mga tao na makinig sa tunay na aral. So yun po, yun yung way ko po na para itama yung mga, kumbaga naging kamalian ko po noon na itama yung aral. Although hindi ko na po sila nakikita ngayon, yung mga batang naturuan ko po ng maling aral, sa ibang paraan po, sa ibang tao po, at least maiparating ko po sa kanila kung ano po yung tunay na aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ano po ang laman din ng panalangin ninyo, lalo nga nung naliwanagan po kayo sa tunay na aral, nang tawagin kayo ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo? Puro pagpapasalamat po dahil, pasensya na po, dahil nabigyan po ako ng pagkakataon po na maitama po yung kamalian ko po noon. At nagkaroon po ako ng pagkakataon po na mapaani po sa iglesia. Magkaroon po ng pagkakataong maligtas po pagdating po ng araw ng paghukom, na kahit naging ganun po ako, napatawad po ako ng Ama, tinanggap pa rin po ako, at nabigyan po ako ng pagkakataong tawaging anak po niya at makapanalangin po sa kanya po. Puro pasasalamat lang po sa pagkakataong binigay sa akin ng Ama. Naging madali po ba bago kayo naging ganap nakaanib sa Iglesia ni Cristo, bago po kayo nabautismuhan? Opo, sinsaradong Katoliko po kami. May hadlang po. Pagka dadalo po ako ng pagsamba, patakas po. Mahirap po. Dahil malaki rin po ang takot ko sa mga magulang ko, sa mga nagpalaki sa akin. Pero nandun po yung, kumbaga yung takot ko din po sa Ama, sa Diyos, na sana po matawag ako sa iglesia. So, pagka-resign ko po sa trabaho, ang ate ko po kasi nasa Amerika. Siya lang po ang nandun. Nag-decide po akong magpunta ng Amerika, doon po magpadoktrina para walang hadlang po. At doon po, pagdating ko po doon, nakapagpadoktrina, doon po ako nabautismuhan po, nagtuloy-tuloy na po. Ang nanaig po, yung takot ninyo Opo. sa ating Panginoong Diyos. Opo. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob, ng Opo. tapang na magpatuloy po. Opo. Totoo po. Paano po ang mga magulang ninyo, pamilya ninyo? Anong reaksyon nila? Natural po yun. May pag-uusig po. Pinapili po ako ng ama ko noon. Pag pinagpatuloy ka daw po ang pag-iglesia, kalimutan ko na ama ko siya. Pero nanalangin po ako. Tinuloy ko pa rin po. Yun po ang nanaig po sa damdamin ko. Tinuloy ko po. Sa awa ng Diyos naman po. Natanggap din naman po ng ama ko na ako'y nag-iglesia ni Cristo. Pero ang sa kasamaang palad po, hindi po siya natawag. Pero kahit papaano po, bago siya nawala, nagkaayos po kami ng ama ko po. At yun po yung mahalaga. Opo. Yung binanggit po ninyo na natanggap niya yung naging desisyon ninyo. Opo. Na kayo po ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. At Opo. sagot din po yun ng Panginoong Diyos Opo. sa inyong Opo. panalangin. Opo. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang po natin saglit yung ating mga kababayan, mga kapatid nating nanonood Opo. sa pagkakataong ito. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story. Ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Melissa Marquez mula po sa lokal ng Batangas City, distrito ng Batangas. Si kapatid na Melissa po ay dating katikista, nakapagturo sa mga bata tungkol sa kinikilalang mga santo at santa ng Iglesia Katolika. Subalit dumating din ang sandali na narinig niya ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo
at nakapagpasya siya na iwan ng dating pananampalataya. Balikan po natin ang panayam sa ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Magandang Melissa. araw din po ulit. Kailan po kayo nabautismuhan? June 2001 po. Saan po kayo nabautismuhan? Sa anong lokal po? Sa lokal po ng Elizabeth sa New Jersey po. Sa Amerika po. Kumusta po ang pakiramdam nung kayo ay ganap, nakaanib na sa Iglesia ni Cristo? Lalo nung panahon na kayo ibabautismuhan na. Wala pong, hindi ko po ma-describe yung saya, yung kaligayahan po. Iba po ang pakiramdam. Parang hindi ko po ma-describe yung sobrang saya po. Talagang overjoyed, no? Opo. Overwhelmed po kayo Opo, totoo po. sa pangyayari. Opo. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Ngayon po, alam ko po pag nananalangin po ako, nararamdaman ko po yung pagsagot ng Ama. Minsan po kahit hindi ko pa, kung mahihilingin man ako sa Kanya, hindi ko pa po hinihiling, nabibigay na po. Ramdam ko po talaga yung pagsama ng Ama sa buhay po naming mag-asawa. Iba po ang biyaya na binibigay po sa amin kahit may mga pagsubok po. Tuloy-tuloy lang po dahil alam ko po hindi po kami nawawala ng pag-asa na nandyan po ang Ama sa tabi namin, hindi kami iniiwan. So, ibang-iba po ang buhay ko bilang Iglesia ni Cristo po. Nabanggit po ninyo kanina na hindi man kayo pinalad na magkaanak Opo. ng inyong asawa. Opo. Subalit, maligaya kayong tumutupad ng tungkulin. Opo. Maligaya kayong nagsasama bilang Opo. pamilya. Totoo po. Bakit po, kapatid na Iba po Melissa? kasi yung, kahit po wala kaming anak, iba po yung fulfillment po naming mag-asawa. Kumbaga, masaya po kami sa pagtupad namin ng tungkulin namin. Doon po ang kaligayahan po naming mag-asawa. Kahit pa sabihing dalawa lang po kami sa pamilya, pag-uwi namin sa bahay, kaming dalawa lang, iba pa rin po kahit po pagod sa pagtupad, pagdalo sa mga gawain, sa misyon, iba po yung kaligayahan po na nararamdaman po namin. Kahit sabihin pang wala po kaming anak, iba po ang binibigay na kaligayahan po. Ang nakita po namin sa inyo, meron din po tayong mga kapatid, kaanib sa Iglesia ni Cristo na hindi rin nabiyayaan ng anak Opo. bilang mag-asawa. Subalit, ganun-ganun eh. Opo. Masaya po Masaya sa po. piling ng isa't isa Opo. kasi naging kaaliwan po, kaligayahan yung pagtupad ng Opo, totoo tungkulin. po. Totoo po yun. Wala pong maitutumbas kasi lalo na po pag nasa pagtupad na po. Iba po yung kapayapaang nararamdaman. Iba po yung parang safe na safe ka po pag nasa loob ka ng kapilya. Iba po talaga. At sapat po yun para makapagpatuloy kayo ng punong-puno ng pag-asa. Opo, Masaya Tama naglilingkod sa Kanya. tama po. Hanggang sa huli po. Yan ang itinuturo po sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo. Opo. Sa panahon po ngayon na mabigat ang pagdadala ng buhay, maraming inaabot ng matinding kalungkutan, Opo. depresyon. Totoo po. Kasi iba po yung mga pagsubok eh. Opo. Iba po yung mga mabibigat na sitwasyon na dumarating sa buhay ng tao eh. Pero pagka may nakita pong nakangiti, Opo. masaya, Opo. Iglesia ni Cristo yon. Tama po. Totoo po. Nakita po namin sa inyo yon. Opo. Dahil nga, damandama po ninyo yung pagsama ng Panginoong Diyos Opo. sa inyong buhay. Opo. Maraming salamat po, kapatid na Melissa. Salamat din Kami po. man na-inspire po sa inyong istorya at kung paano po ninyo dinadala yung inyong buhay. Mm. Kung paano po ninyo hinaharap yung mga pagsubok sa buhay kasama ng inyong asawa. Salamat. Marami po sa mga kababayan natin, no po, maring humaharap sa iba't ibang mabibigat na sitwasyon, Opo. problema sa buhay na ito. Nais din po natin silang makasama sa ganitong paglilingkod Mhm. para katulad nung nararamdaman ninyo, Opo. yun din ang maranasan po nila. Opo. Ano pong gusto ninyong sabihin sa kanila? Sige po. Ano lang po sa mga nanonood po, suriin niyo lang po ang mga aral sa Iglesia ni Cristo. Kahit may mga pagsubok po tayo sa buhay, once nasa loob po kayo ng Iglesia ni Cristo,
alam niyo pong kasama niyo po ang Ama at ang Panginoong Hesukristo. Meron pong gagabay, meron tutulong sa inyo, kahit gaanong kabigat po na problema. Hindi po kayo pababayaan ng Ama. Magsuri po kayo. Bigyan niyo po ng pagkakataon po ang Iglesia ni Cristo. Pakinggan niyo po ang mga aral. Hindi po kayo magkakamali. Sinasabi ko po sa inyo, kayo po'y mapapabuti at ibang-iba po ang kaligayahan kapag kayo nasa loob ng Iglesia ni Cristo po. Maraming salamat po, kapatid na Melissa. Salamat din po. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Melissa Marquez mula po dito sa lokal ng Batangas City, distrito ng Batangas. Si kapatid na Melissa po ay dumaan po sa maraming pagsubok. Lalong-lalo na po yung kanyang pasya na pumasok o umanib sa Iglesia ni Cristo. Nanaig po yung kanyang kagustuhan na masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa paraang siya ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na iglesia, ang Iglesia ni Cristo. Lalo pa nga, nakilala niya po na ang iisang tunay na Diyos ay ang Amang nasa langit. At ang ating Panginoong Hesukristo naman po ang nag-iisang tagapamagitan natin sa Kanya. Sana po ang naging panawagan po ng kapatid na Melissa ay siyang kumatok po sa puso ng mga kababayan nating hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magsuri po kayo, pakinggan po ninyo ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo at hindi po kayo pipilitin ng sino man, kundi kayo po mismo ang magpapasya. At tinitiyak po namin na sa inyong pagpapasya po at sa pakikinig ng may bukas na puso, mapapatunayan po ninyo ang mga aral po na itinuturo sa Iglesia ni Cristo, pawang aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. At bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay ay pinasasalamatan lang po natin yung mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito dito po sa distrito ng Batangas, sina kapatid na Sanrio Tumalip, kapatid na Ryan De Leon, kapatid na Elton Diaz po, at si kapatid na Rodel Cortez. At syempre, pinasasalamatan po natin ang nangangasiwa po ng SEBSI, ang SEBSI President and CEO, kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, sa pinakamamahal nating kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa mga ganitong programa ng Iglesia ni Cristo na naibabahagi po ng ating mga kapatid ang kanilang mga karanasan kung paano po sila ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos, buhat po nang sila ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan nating sumubaybay, maraming salamat po at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.